Gagawin natin ay ano siya, giniling na malagkit at saka espanyola ng saging. Gawin kong alupi. So naano ko na nakumos. So ano natin sa dahon. Ilagay natin sa dahon. Try nating lutuin kung ano yung lasa nito. Wala tayong mantika. So gawa na lang ng paraan as in na nanay tayo. Ang nanay ay gumagawa talaga ng paraan kung paano ito makain, na hindi na tayo maggasto ng mantika. Mamayang hapon pa kasi kami puntang bayan, tapos sa school na yung utusan namin, Benleo. So gawin ko na lang alupi para may merienda kami, may kakainin kami yung merienda. Walang tinapay, ubos lahat, ubos na ubos. So yan. Gawa natin ng paraan para maano siya, makain. Kasi hinog na yung saging. Masarap to. Kumbo rin kasi linoto ko kahapong umaga. So, kahapon ng umaga ay kumbo. Instead of tinapay ay yun na lang. Sigurado pa tayo na walang mga chemical na halo. So, ito. Try natin ha. Kung maluluto, i-update ko kayo. Kung ano yung lasa ng saging at saka binokbok na ginawa kong alupi. Walang mantika. Diba? Para-paraan lang yan. Diba? Sa palagay ko makakain naman to. Makakain niya kahit walang asukal eh. Pag gutom ka. Ako kahit ano lang kakainin ko. Basta luto lang siya at masustansya. Alam kong masustansya. Maya-maya iinom ako ng linagang banaba at saka guyabano. Yun po muna, inumin ko. Nakainom na ako ng tubig na mainit, saka nagkape. Naubusan kasi ako ng rice coffee. Yun po ang iniinom ko, rice coffee. At saka, bago ako kumain, at uminom ng gamot na ating gamot. So, yung yung gamot kong iniinom ay antukin talaga ako ngayon at gutumin. Lagi akong gutom. Problema naman, walang makain. Sabi ko noon, ang daming pagkain, pero hindi ako makakain. Ngayon na, sabi ko na gusto kong kumain. Sus, wala namang pagkain. Diba? Na mamasura ka pa para makabili ng pagkain. Kawawa naman si babaeng basurira. Diba? Sana makadeliver ako ulit para may pambili na naman ako ng pagkain na gusto kong kainin. Parang gusto kong kumain ng one time na limpo. Parang gusto kong kumain sa Mang Inasal. Ganun pala pag ginugutom ka. Ang dami mong iniisip na pwede kainan. Pero wala ka namang pera. So gulay pa, more gulay pa rin. Sa gulay ngayon, magugulay ako. Kasi nasanay na kasi ako na bibili na ng kalahating karne para lang sa mga anak ko. Para sa kasamahan namin dito sa bahay. Yun lang. Kasi ako sanay ako sa gulay. Yun ngayon nagkasakit nga ako, tapos ang tagal nang nagkasakit, di ko lang hanggang kaya, kaya ko talaga, hindi ako nagsasabi. Yung kaso lang, dumating yung point na hindi ko na kaya yung sakit, yun nga, kahit bumagsak na yung katawan ko, hindi na kaya sa mga herbal, kailangan na talaga ang mahabang gamutan. Yun nga, gusto ko nang kumain, dami kong iniisip na pagkain, wala namang makain. Diba? Ngayon nga, naghahanap buhay tayo araw-araw para makakain tayo. Yung pangarap ko na pag gumaling na talaga yung babaeng basurira, ay marami tayong matulungan na senior at mga kababayan natin na humihingi ng tulong. Ayan o, may 3 tao akong bibigyan o. Naka-ano na yan, naka-ready. Kaso nga, yung oras ko pa. So, abang-abangan nyo na lang. Ano talaga ako sa oras. Kasi ang pagiging inay, mahirap. Ang daming gawain ng bahay. Alam nyo, nasa alaunan ako nakatulog kagabi. Ang dami kong labahan kaya. Kaya sabi ko pagkagising ko, ang sakit ng katawan ko. Hindi talaga ako makapagpahinga. Lalo na't may sakit ka. Hindi talaga. Kasi ang dami nating iniisip. Makapagpahinga lang siguro tayo pag nasa bakasyon. Pero pag may sakit ka, sabihin magpahinga ka muna. Pahinga mo muna yan. May sakit ka. Huwag ka muna. Hindi pwede talaga pag isa kang nanay. Tapos may mga nasikaso kang asawa, may nasikaso kang anak, nasikaso kang mga alaga. Ang dami ko talagang alaga eh. Yung pato ko nga eh, nakakulong lang dyan. Manok, aso, pusa. Diba? Nakakulong lang yan. Pag pumunta akong palengke niya, bibili ako ng sabon, bibili ako ng pagkain. Hinahati-hati ko yan.
Yun talaga yung buhay ko. Masaya ako doon lang sa simpleng buhay. Huwag nating, ba't madumugum